275 students. Population siya, ipag-group nila. 1,275 students. Using 5% margin of error. Tell me the number sample. Use the Sloven's formula. Again, 1,275 population. Okay, papel nga eh. Use 5% as margin of error. Get the sample using the Sloven's formula. Masab daw, sir? Nga to, sir? Masab daw, sir? 1,275 population with 1% margin of error. Get the sample using Sloven's formula. N equals N. I will give you 1 plus minutes to answer. N E squared. Sakto ba ni? Oh, muna. 1275 divide 1 plus 1275 5% ano? Ikuan sa kanang 5% times percent 0.05. So, squared. Sige, times 0.05. 5%? Sige. Huh? 0.05 times 2. 0.05 times 2. 0.1. 0.1 plus 1275. 1275 Again na each group, kinahanglan na ako may ipakita na Sloven's formula Plus para maka-decide na One? kung sino ba siya ng number of Plus? respondents. Dili, plus 1. 1276.1. Pilay nyo ah. 1276.1. Population. And then, imong respondents, Wait, ano ko? daga man yung mga GU man. Nakabandera ba ko sa GU? Kasi sometimes, depende ano. Sir, 304? Oh, let's see. I-divide pa din ni. May answer niyo. I-divide 1 to 7. Ha? Divide. 400? Divide? 300? Ini 1 to. Sige. 1 to 76? 1 to 76. Pinasa. Ha? Divide 1 to 76.1. 20 seconds. Sama ni. 1 to 75 to? 1 to 75 ang yata ni sir, no? 1 to 75. Anak ng formula, di ba? Oh, muna na. Ito? Sabado nga eh. Okay. 0.05 times 0.05. Sige, let's see. Nadi eh, mo ito ganun na. Ano yun? 0.0025 plus 1 to 75. Plus 1 to 75. Times man to. Ha? Times Okay, 2. what's your answer? Itan ka. 4 sa likod. 35 today, Sima. Times day 2. 0. 34. Kung sa'yo ka na exact siya na amount. 304.47 something. Oo, so ato siyang ditoan, mayroon siya. 34 niya ako. The correct answer is... Ako na i-reveal ha. Correct. 300 nga eh. 300. So kasi gibuha, ang point ng 5% mo siya. Kinati, 104 ang Point 05. And then, Tsure. multiply din siya sa Tsure. saman. Pisa ka sir. Ganit siya para makuha ni siya. Pwede siya. So 0.05 times 0.05. Answer niya is 0.0025. I-multiply siya sa 1,275. Ang answer na plus 1. That's why we get the answer 4.1875. Gusto lang 4,000 naman siya. Ay, 4.1875.
i-divide siya sa tuwang 1,275. Ah, nag-round off day ko dire. 304 Walang 305 mo ha. Nahin mo siya 304. Gets? Yes. Kaya kung magpasa mo chapter 3, kinahanglan na amoy ingani. But kinahanglan, in your study, use 5% margin of error. Dili ta nabikil. Dili ta nabikil. Ago na ba? 0.11. Pero o, 0.11 ka. Sige, ano na lang siya class? 8%. 0.5 di ay. Nakuha ninyo class? Yes, sir. So, motivaton ha, hindi nga. Sample. And Okay, ano man siya 200? Kami ka bot, sir. Wow, akong ganahan. Mampanilis. Na, hindi na yung anak. O yung bot sa yung number anak, hindi pwede anak sa pinanglan. Mo gamit ako, Sloven's formula. Again, mo gamit ako, Sloven's formula. Slovens. Gets? Yes. Okay. Times. So, kani si 139, igamitan niya siya ang Sloven's formula. After that, is magbutang ka og ka ng reason ngano sila. Reason. Yan siya. The decision to limit the number of respondents to 139 was primarily guided by the current college enrollment. Of course, ito upon, sample, guided by the LGU employees population. Yan na. And practically, consideration including the pandemic and then the desire for meaningful and manageable data analysis. Ano mo siya? Reason, ngano sila. Ngano konti na natin gamit. Ano lang. After that, naatay yung mga, di ba class, naatay dapat mag-set of criteria. Kung sa mali mo ang judgment, kung sa mo ang pinabasihan na appeal sila sa inyong survey or dili sila appeal survey. Natin yung tawag as inclusion criteria. Okay? So dili sa inclusion criteria, kitang inclusion, it means appeal. Kung sa rason nga na ma-appeal sila. Okay? So for the inclusion criteria, ang according to rin nasa tulo. Una, students who are Currently enrolled. currently enrolled in the second semester of academic year 21-22. Next, katong buhaw experience in using e-commerce platform. O ang katulo, katong who are willing to answer the respondents with consent. Ito lang. So, for example, sa inyo daw, Rocky, sa possible inclusion, una is dapat Employee ka na yun. biyado ka. Asa may biyado sa LGU? Motia. Next, leadership man. So, dapat nabilong ka sa mga agencies, di ba? Kaya naman ay, Sa admin engineer's office. ano na sila? Ilan sa kabulit to? Wala, dapat ano ba 30? Minimum 30. Dapat minimum 30 ang Alam mo, mayroon akong motion na yun. Mga tuwa kay 30 plus no? Dapat 50. ma-adjust. 50? ang employee. Ubay-ubay, gina. 50. Fun siya. Pwede na whole ng Ay, LGU. ba? Whole ng LGU siya. Dahil, sample, must be assigned in any agency ka ba na? Any government agency of LGU Motia. Agency tawag, no? Ito ba yung departments, offices? Center man na, offices? Oh. Must be assigned in any offices of the LGU Motia and then willingly consented. Kaya naman siya. Willingly consented to participate in the study na. Kaya unong to is not enough. Oo, may mutang kwali na. Secretary, the budget, Ang sa lumayo din siya. So, extend na lang dyan mo ito. Kaya, pwede man siya alam sa kanilis quantity, unong na. So, hindi siya reliable. Ano na sa yun? Maulit.
Oo. Ano siya, extend ninyo ang scope ninyo. Pwede na ako NGO na lang sir. O, whole geo sa Mugya. Ang sama na to, katong mga, di ba naman ay permanent o geo? Naman na siya. O, asa mo ito, permanent? O sa may, kamo decide. Tangutan lang sir. Mas maayo kung sa permanent, kaya dagdagan sila. Depende kung sa ninyo dito. employees. Kamu na wala ka. Next is ang exclusion criteria. Kasi rason niya, dili sila ma-appeal. Una, of course, kay estudyante mo sila dapat ang dili sa ma-appeal if dili sila enrolled Enrolled sa sa second Medina. Next, wala experience in the e-commerce platform. Wala ka order of products sa mga Lazada, TikTok, inana. And lastly, those who did not consent, itong dili musugod na magpa, ibang dili pugsod. Katulong mga willing naman itong gina-survey. So, katulong who are not willing, apply siya sa exclusion criteria. Rason, what's the reason? Don't forget to include reason. Ngano nga sila, ngano nga atay exclusion criteria. Pwede na siya kopyahon. Again, pwede na siya kopyahon ng part, kanay. So the rationality behind the exclusion criteria was to ensure that research data would come from individuals who have relevant experience and data and understanding of the research topic. Ito lang. Just one sentence, ganun natin exclusion criteria. Next class, pila mga tao, yung sa criteria, unsa to sila. We need to identify what kind of, ano pa, saan may tayo? Confuse na lang, dali lang po siya. So, dili sa ato ang kuan, sa ato ang next analysis, ato siya identify what kind of sampling technique are we going to use. So, in here, gagamit sila ng probability, which is the purposive sampling. There are many sampling that you need to know. So, ako siya tako rin ha. Ako siya shortcut. Ikaw rin bahala pa asa mo na bilog ito. Lang, kira. Wait lang ha. Nagpaaman na siya good run for 1 week class. Ako nang hiso na yan. Anong drama? Ako na. Wala na po. Pero ako na siya shortcut. At least ang idea mo kung saan. Okay, this one. If we talk about sampling class, di ba anak ninyo, dili pwede nga mag-conduct of survey. Okay. Di ba plus anak ninyo, dili ta pwede tanan nga i-survey sa tanan. Kaya ano, mas stress mo na surveyhan ka na magasuhan kayo mo. So, when sampling, di ba this is the population. Walang population. Let's say, 3,000 siya katao. Ang atong mga na class, kanilang sample. That's why magkita of Sloven's formula. Ang pangutan na, in what way sila pilihan? That is the sampling method. So there are two kinds of sampling method. Kani, naatay probability sampling method o non-probability sampling method. Kung minutag ng probability class, it depends on the hands or the judgment of the researcher. Meaning na asa rin power to know or to get kinsa ilang pilihan nila. On the other hand, ang probability, silbi class, iagi nila ganang iagi nila o what I mean is, walay power ang researcher to get easily kinsa ang respondents. Kaya actually gina-follow ang method. Ginala. So natin mo 1, 2, 3, 4. On the other hand, ang puti upat nga non-probability sampling method. Una, ano siya ko na? Okay, here's the type of the probability sampling that is in random, stratified random, cluster of systematic.
Kung may yung simple random sampling, siya ang pinakasayon. Ano? Random man. Meaning, ang atong buhaton is, ang mga population, mag-set na nila of numbers. Let's say na, pwede na sa inyo ha. Kung sa mga numbers nila, i-agi na po ka ng bunot-bunot. That's why, walay control ang researcher kung kinsa ang mong respondents. Gets? Again na, let's say, assigning numbers to the individual. Let's say, it's 1, 2, 3, 4, na siya mga tagsa-tagsa na number. Ang bago ng researcher, ibunot kung kinsa napilian sila na ang respondents. That is the simple random sampling. Next, stratified random sampling. Ang stratified random sampling class, let's say kamo dire, out of 50, i-divide mo na ako based on gender. So natin male, natin female. Ang pangutana, how do we get the sample? So when we stratified gani, meaning magkuha tag sample ha, let's say kani kulot, so divide siya based on, let's say based on sex, gender, or ethnicity, ana. Kinahanglan magkuha tag representative per group. Meaning ana, mapag-isa ana, isa ani, isa ana. Gets? Para makaingon siya tara, walay bias, accurate ang result kay sila tanan well represented. Do you get my point? So si Mato ni, kani siya to i-divide na to siya based on hindi siya sa sex, gender, or ethnicity, and so on. Ana. For example, kung nga, say sir, BCPA, kasi pag-divide niyo by program, by gender, or by year level. Depende sa study niyo. After na, kinahanglan katong mga grupo ha, na sila yung mga isa or na sa mga representation. Makuha ko sa group 1, sa group 2, and then group 3. Sila tayo tanan ang ang respondents. I have here an example ha. Wait lang. Wala ko plus, wala cheese na. Kasi tag mga 20 minutes lang dyan. Bilang ha, we're almost done. Kaya pa rin mo eh. Pero yung mga paano kay na ano na, ang inyong mind ano kay na ano na siya kaayo. Natuyok na, ba? Wait lang, sa naglalawag kayo, wala lang po. Okay, here's the example of the example is siya sa stratified random sampling. Unang pahaton is mag-solve ta og Sloven's formula. Ang namutala ni, let's say kani siya. Okay, kana. Let us assume nga ang population is divided into religion. Natay Roman Catholic, natay Born Again Christian, Protestant, Iglesia ni Cristo, and the Seventh-day Adventist. Ang study is you want to know unsa ilang attitude towards artificial family planning. Pila ka tao to na? 10,000. 10,000. Out of 10,000, mauni siya ang iyaang frequency. So for example, Roman Catholic 3,544, and then paingon sa Seventh-day Adventist natin 446 nga mga tao. Kung sila na paton, isolve mo daan ang Sloven's formula. Nga out of 10,000 daw, ang ato na i-survey pila man? Pila? 1,000? Out of 10,000, pila tayo survey based sa Sloven formula? Kasi 1,000. Tara. 5,000. Ang pangutan na, pila itong margin
Okay, this one natin 10,000, no? To get our percentage, ang 3,544 divide by 10,000 times 100%. Itayin ninyo. Sige daw. Ito to eh. 3,544 i-divide siya sa 10,000 times 100. Pala yan, sir. Divide 10,000 times 100. Ha? 35.44. Okay. 35.44%. Ato siyang i-convert into decimal. Hindi lang siya percent. Hindi lang siya. 35.44, 23.58, 17.20, 19.32, 4.46, a total of 100%. Again, di mo sa pagkuha na siya. Ano eh? 446 446 divide Sunod, 10,000 divide 10,000 times 100. times 100%. Answer na is 4.46%. Or kung ato yung decimal, 0.0446. Ato yung total ito ng class tanan, may mo siyang 100%. Kung ato yung percentage siya, pero ang decimal, may mo siyang 1. So, let's say daw, sa ana, sa 3,544, ang atong paon ana is only 35%. Sa 2,358, atong paon ana is only 23%. Inana. So, to get our sample, kaya since namatay 5,000 sa ubos, gani, ang atong paton, i-multiply ang 5,000 sa 0.3544. Sample, 0.2358 times 5,000, 0.1720 times 5,000, 0.1932 times 5,000, 0.446 times 5,000. Sakto ba? Can you correct it? Use the calculator ka. Pwede mo check. Is it right? 0.3544 times Wait lang ha. 5,000. Ilawan 7 to. Ito. Sakto. Sakto? Yes, sir. So, silbi 0.3544 times 5,000. O, 1,772. Pasabutan na class, sa 10,000, ang kumpana na is only 5,000. Then sa 5,000, mauni siya ang breakdown sa tuwang Catholic, Born Again, Protestant, Iglesia, Seventh-day Adventist. Sila na. Gets? For example, sa inyo ang Geraldine, di ba by agency mo na siya? So, pugos ko yung buhat ko ingani mo. Ha? Para dili mo magpano, mas okay, dili nga agency ang maon tulura. Dili duhata. Pero pinahanglan mo, para sa mudaan, pila yung population per office para ibutang ko sa frequency. Gets? Ang uban, do you understand? O sa may sarili na inyo housewife, no? Kung housewife siya, automatic ka mag-paad ka. Housewife naman ako, di na kami lang ilahin nyo ha. Dito na ka sa random sampling. Or random sampling yun right? Una, students ka. Ano yung isa din available tayo. Nana. Okay. So, do you understand? Everyone, do you understand? Sir, pila day minimum respondents di ay sa study? Ha? Pila day minimum ka respondents sa isa ka study? Kung sa inyong mga students, kung sa solving ito. Panalitan sir, mga 50 ka employees, pila man ang For example, ang population na siya or employees let's niya? say, 50 ka employees. I-solve ninyo na using solvents, 5%. 5% na margin of error. Kung pala yung answer na, multi-million na respondents. So, kamutan na, gugamit mo solvents. Pero kung natulong mo ka ng stratified, dapat appeal sa taas. Yes? Again, na dapat appeal sa taas kung mag-stratified random sampling mo. Nga ano gitawag siya random? Let's say, dalawa ni. Morning tayo nga bulot-bulot tayo mo sample sa
So, random sampling na tayo siya. Gets? Gets na na. So, that is not stratified random sampling. Kani, unsay kalain ni cluster random sampling, meaning, let's say, di ba sa stratified is, i-divide siya into groups, correct? Actually, same sila, i-divide into groups ang mga tao. However, usa na ka-grupo ang paon. Let's say, you want to conduct a study to the whole mismo. Since kay daghan man kaayo, ang imong pilikon only sa pang-dalaga. That is cluster random sampling. Kung sinasa cluster random sampling class, i-divide siya into groups, and then, kasi paon, usa na ka grupo ang paon. Sa inyo ha, pag-observe ninyo, male o female, anak. So kung paon na, male lang. Wala na lang female. Or by program. Kung bago-bago na sila ng mga FM. So FM na. That is cluster random sampling. Gets? Yes. Sure ba? Wala ko siya dito. Sa ko siya. Sumasa ko siya. Bakit hindi ka na sa cluster random sampling? Yes na. Kani, sino na siya class? Systematic sampling class, meaning naamoy pattern. Let's say, mga anak ko ninyo, naamoy attendance ng galing. Akong baon by 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. Ito lang natulong sa number, makorto ako ang baon. That is systematic sampling. Let's say 5, 10. 5, 10, 15, 20. Ang natulong sa 5, ni 10, ni 15, maura ako ang baon. Let's say this one. 9 sila. What do you think is the pattern? Kasi pattern na rin. By 3. By 3. So 3, 6, 9. Therefore, kanina ako ang respondents. Pero kaya dilapsa na kanina rin. Okay? If puti kaayo ang inyong ang description sa respondents, dili na rin. Either dito mo sa cluster sampling or sa kuan na random sampling. Pero naitili si class na tagduha mo mga sampling. Ayaw pag-stick sa isa. Kung hindi ma-apply na isa, i-appeal ninyo na siya sampling. Gets? Yes. We're almost done. Next, non-probability sampling. What are the four? Go. Convenience, judgmental, snowball, quota. Okay, ako na shortcut. Sino finish yung class? Convenience. Katong lang ang available at the moment. Let's say ako, mag-survey ko ninyo. Ako ba, nag-isip mo sa assignment? Ako ba, wala ibubuhat? So, katong lang mga willing mo answer, katong available at the moment, sila ang pilion. Di na ako mag-judge kung kinsa na sila, basta available sila, okay na. That's the convenience sampling. To those who are available, who are easily accessible, and then who are ready to be part of the sampling. Kasi ito yung mamubos nila. Ito lang, convenience. So pwede, magbutang mo ganun sa, magbutang mo ka ng, magkuha mo ka ng cluster or stratified, Paano pala? Hindi ka taon. ibutang ninyo ang convenience sampling. Ito mga willing lang. Gets? Yes. Next, judgmental. Kasi natin in class. Kabantay mo, na ating population, researcher, respondents. Meaning, ang researcher ang magbukod sa ato ang kinsa ang pilion because mas aware sila kung kinsa. Pero, judgmental sampling is only applicable mostly for qualitative. Qualitative siya. Kaya, for example, manak ko, ay sir, mag-judgmental research in ano, kabalo mo ko sa kaya, may kumpanya sir, aware mo kinsa to sila sir. Yeah, ako researcher,
Judgmental siya gamay. Pero, silbi class, Katupanan. dapat maamoy reverence. Meaning, mangipat mong tao, inyong pamutan kung kinsa ang mga respondents. Gets? Gets na lang. Next, kaning. Naamoy criteria. For example, male above 50. Kung kinsa nila bilang anang na criteria, sila ay mapili. Katulad siya. So, kasi magboto ng class, the researcher. Pero nasa like criteria, kani. Male above 50. O nasa siya quota? Yes. So let's go back again. Side topic na siya, hindi na siya main topic. Abutag slogans, abutag bulan. Hindi na siya ang main topic na to. Balik na sa to ang original nga discussion. Tara, sikalimutan mo ano eh. So ano to siya, mga additional na to siya. So, do not forget to, saman, include reason nga no kung saan sampling ang ilaang gamit. Loko, tuna lang yung kulang class, kani. Research instrument. Ang research instruments class, mauna siya ang method on how you gather data. In your case, we will be using questionnaire. So this one, so do not forget no, survey questionnaire ang gamiton, and then it was developed from saman, published journal articles and research methodology books. Mga kanas ang palilis. Kinsa may gabuhat sa inyong questionnaire. Ayon daw pagtubag si Sir Jun or kami, yabot yung so ay, meaning dili valid study, unreliable. Ang tubag nila na from existing study. Ano to again? Where did you get your questionnaire? From existing study of, naman tayo specific, isang na tesis ikan. Ano man? Validate ang mga ilang questionnaire. Ayun, ito pa yun nga, kami kabubuhat or sa Ito nga yung from existing study. Hindi ko mabawa ng marason. Bahala mo. So again ha, magkana po ang panilis from existing study or from the study of, let's say, ano siya, De La Cruz 2018. Meaning na dito gikan yung study. Dinigikan sa uha or sa inuha. Kaya buta na din so. So, do not forget to include that one. And then, in what language ang gigamit? English. Pero kung sa gawas mo, Existing study na. presented in English and translated in Cebuano. Makalimutan na ang tanan. Especially sa mga sa gawas. Guys, makalimutan na ang tanan. Ayaw lang eh. Again, Existing study. presented in English and translated in Cebuano. And then we'll be using the 5-point Likert scale. So, Likert na siya. Ang kanilang part class, explain na to kung sa'y unod sa ato ang questionnaire. Meaning, kung sila sa questionnaire, part 1, sila ang part 2, part 3, part 4. Don't you worry, kung magbasa ko sa chapter 1, it means, nakakita na kung questionnaire. Ako yung makita questionnaire. Ana. So, pero, kasi wala pa tayong questionnaire, pwede na po nga mag-base mo sa yung SOP or statement of the problem. Kung sa yung number 1 question, multi-part 1. Kung sa yung number 2 question, multi-part 2. Pero katong, is there a significant relationship? Ayaw siya yung direct, hindi mo itong null. Okay? For example, sa inyo ha, ang part 1 is the respondent's level of leadership style. Ang part 2, respondents' level of organizational culture. Ito lang. Gets? Again na, part 1, natin part 2, part 3, part 4, depende sa inyong questionnaire. Ato lang siya i-discuss. Kasi ano dito. So, kani siya, kalimutan, hindi mo tayo validate, ayaw na siya i-appeal. And then, kani siya, ayaw na siya i-appeal because we will include at
sa kung sample nga ihatag, i-call ko siya. Kung sa'yo na sa inyong questionnaire, mga to'y ibutan nga table na to. Okay. Murag magamit ang Likert scale ani. Na meaning si 1, 2, 3, 4, 5 with the range and then the description. Next, data gathering procedure. Sige nga na. Unsa to ang paagi kinahanglan detail mo sa information before, during, ug after the survey. So, kaniya, I will just give you a guide. Pre-data or before, mostly, mga yung permission anak sa ito ang advisor sa school o sa inyong ang asong mag-survey. For example, kung LGU galing mo, paperma mo ni mayor. Kung barangay galing mo, paperma mo ni kapitan. Kung school galing mo, principal. Kung company galing mo, sa president or sa manager, nana. Oo, nana, ito aton. So, unang paton mo mga dapat naamoy permission. So, kamo na ipahalaan na, basta mostly permission ang nakatira. Next, ay, don't forget the class, kaning mga Toro, literature review. So, inyo na siya i-revise kung para na siya. And then, validated pretest sa inyong questionnaire ninyo. Nag-test, i-check na siya sa to ang advisor. Next, during sinatin na class, explain what happened during the survey. So sa inyo ha, do not include online ha, wala tayo online. Inyo ha is face-to-face method tanan. Ibutan nila face-to-face and then kung sa ibang ibuhat yung class, kahatag mo ka na printed copies. Okay? And then, hatag sa time to answer while having the survey. So kami bahala kung saan ginawa niyo mostly pag during the survey. Pwede kayo class nga after the survey, the researchers thank them for the active participation. Nagpasalamat mo sa lahat. And then before the survey, you ask, ito siya, ask consent. Inana, and so on. Next, ang post, kasi post. Kasi natin mostly for tabulation purposes, which is collected and data was extracted. So, again, i-paraphrase na siya. Prior palinting, ayong study will be given to the statistician using the statistical software. Kaya lang siya class. Nga, after the survey, tabulation. After tabulation, ihatag sa statistician using SPSS. Next, ethical consideration. Mostly same mo tanali. I-paraphrase lang. Unsay nasa ethical, unsay angay buhaton sa mga researchers para dili sila mahimong illegal ang ilang ginawa or fraud or scam. So first is, usa may una sa first na to, natay kanang detailed information na dapat aware ang mga respondents on what are the things they will answer
respondents, meaning we respect them. Whatever the answers of the respondents, we need to accept. E dili nga, ma'am, mas pura ba ang advisor, ma'am, kung iwanin mo na si Fred, ayaw na masabi. Ayaw sila punsa. Let them read the questionnaire and then let them decide kung sa ilang answer ay ano. May mong bias man kung inahon and then wala yung authenticity ang iyong study. Kaya di mo ko mag-goal kung let's say negative ang result, kailangan mo nagyan sila. Buong pag-survey mo na among documentation, na among video, na among picture. Pero wala rin daan. Hindi nga mag-video mo na wala siya kabalo. Lamang, hindi mag-picture sa inyo ha. Hindi mag-video. Adi na mag-video. Sige, mag-computer. So, kinahanglan ha, we need to value their answers. Ayaw sila i-control or i-manipulate ang answer kay. That's a no-no for me. Next is integrity o kinahanglan we need to be honest at all time. And lastly, paghahalin ko aning, acknowledge the other scholars' idea. Proper citation ang needed. Mao bitaw ka mag-check ka, wala yung citation, I am assuming na you own that idea that is pretty grabbing. Ingana sa kinahanglan na type proper citation. Last but not the least, kung saan kasi matalo, ikaw oras sa klase sa akong regular, kung man yun kung saan ka oras sa ba? O bagay ka ay amazing. Actually, ang FM, wala ko na ako diri. Wala pa bitaw. Ang marketing, wala ko diri. Ang FM, wala sila diri. So, mas nauna po nila sa regular, 3 hours. Kaya kung ano siya pag-regular mag-emosi, ako siya mag-impatigwer kayo mag-guess. Inana. Next would be the statistical tools used. So ano siya class? Diba, pag-survey man mo, inyo siya itabalik kasi ato sa mga respondents. Ang result ana, dili ka mo ang mag-solve doon sa result ana. Inyo siya itatag sa statistician, sa mga school pa na. But in our case, I will be your advisor. At the same time, I will be your statistician. Once makataguling mo, ako yung interpret ana, ako yung sa inyo ang table, inyo din siyang i-explain. Pero pagka chapter 4 na ito siya. So, ang ito po din class, ang first paragraph, explain kung sa'yo nasa statistical tools, kung importante siya. But do not forget, we will not use manual calculation, meaning we will be using the SPSS. So, ikuha na siya nila, i-mention nila na the researchers will include SPSS. Forget the meaning basta. Tool na siya para makasabota sa data sa tuang mga respondents. So, meaning sa and forget man siya. Kita yung search daw, so meaning sa SPSS. Software na siya. Pwede nyo. SPSS meaning. Statistical package for the social sciences. So we'll be using the SPSS to solve or calculate the result of our respondents. Again, si mo ito yung part, explain lang. Kasi nasa statistical tools. After that is ang yung patunanin, ang naman na siya, ang yung patunanin mostly kanilang o si correlation analysis. For the meantime, kaya kung may mo mag-vote kung sa'yo formula na, but since wala pa na sa inyo ha, ang yung patunanin is to define descriptive statistics, kaya more on naman ta, frequencies, percentage, and mean and standard deviation sa descriptive statistics. I-define na siya and explain nga no ka na ang yung gigamit. For example, analyzing the samahan. Sa inyo ha, analyzing the level of leadership style and the level of the organizational culture. Ito lang siya. Ito lang siyang bugyan ka ng relevance in your study. On the other hand, it is a correlation, si Baton,
i-define, and then i-relate sa inyo ang study. In their case, sinadali ka lang niya. Perceive risk and online purchase intention. Ano lang? Si Waton, i-define, and then i-relate sa inyo ang study. Ang kaning first paragraph, si Waton ito rin. Kani. Ha? Ato lang explain para asa ng tools. Kung sa'y gamit sa statistical tools. Question, everyone? Yung ito na easy. Actually kami, lahat itong sa studies formula. Lahat itong sa, lahat discuss ako itong sample, lahat itong mga adlaw. Kaya siya, magbuka daw na short isa. Yan ang so on. Iba yung Napa, mag-chapter 4 na tayo? Ayaw na sir. Tara. Ito yun, siya pa mag-survey na mo. Mag-survey mo mga per-final naman. Per-final survey, defense ninyo, final. Question so far. Sir. I guess I don't have any other topics that we discuss right now. I'm going to check first your attendance. If you are here, say present at. Okay. Riza Bolo. Geraldine Roque. Cabanilla Genevieve. Present. Genevieve Bigbinio. Giselle Guerriera. Jeremy Onsing. Mana, dang. Lili